Yan ang gustong gawin ng matanda na ulyanin na walang iba itong gagong putang inanto na si Rodrigo Roa Duterte. Ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na jacolero din, na kulang din sa, kakakantot ngayon, hindi na nakakakantot yung matanda kasi hindi na tumatayo ang bayag ng matanda, di ba? Hindi na tumatayo ang bayag ng matanda ni dating Pangulong Duterte. Siyempre, senior citizen na lang yan. Pag ganun-ganon na lang ang titi ni dating Pangulong Duterte. Kasi, kung tayo magpapadala sa mga udyok, sa mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte, wala tayong makikitang maganda. Puro galit, puot ang ginagawa ng matanda. Yan ang gustong mangyari ni dating Pangulong Duterte. Magalit tayo, magwatak-watak tayo, at hatiin tayo sa bansa. Yan ang gustong gawin ng matanda na ulyanin na walang iba itong gagong putang inanto na si Rodrigo Roa Duterte. Yan ang gusto niya, mawasak ang bansa, mahati tayo. Para tayong mga Pilipino, mag-away-away. Yan ang gusto ng matanda. Tapos na po ang term mo, Mr. Former President Duterte. Bigyan mo ng pagkakataon ang nakaupong ito. At alam namin, 6 na taon lang yan. Di ba? 6 na taon lang yan. Napakabilis lang yan. Tapos na rin naman ang term mo. Bigyan mo. Kung meron kang nakikitang maganda at meron kang maibabahagi kay Pangulong Marcos na ideya, ibahagi mo. Hindi yung puro ka paninira. Hindi yung puro ka kuda na wala ka naman ebidensya. Di ba? Tigilan. Ikaw mismo ang nagsabi, Ginoong Duterte, na putang ina ka. Ang sabi mo, tulungan nyo, suportahan ninyo para magtagumpay ang gobyernong ito. Payo ko sa lahat. And I hope that everybody would come to terms with the reality that we have a new government, and I urge kayo, Filipino, to rally behind and support the new leaders. We want the next administration successful. A few moments later. Advise mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroon bang gentleman's agreement. Kung mag-insulto, inumpisahan mo eh. O tinawagan mo sana ako, hindi ka makatanggap nito. Ikaw, putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Dumaan ako sa lahat ng taga-Foreign Affairs, Undersecretary Ingles, si Ambassador Terona, Diana, si David Ramos, then si Maria Sisto. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na jacolero din, na kulang din sa, kakakantot ngayon, hindi na nakakakantot yung matanda kasi hindi na tumatayo ang bayag ng matanda, di ba? Hindi na tumatayo ang bayag ng matanda ni dating Pangulong Duterte. Siyempre, senior citizen na lang yan. Pag ganun-ganon na lang ang titi ni dating Pangulong Duterte. Naku, may high blood na naman dito ang mga follower ng mga Duterte. Alam nyo guys, alis na kayo dyan. Okay? Layas na kayo. Hindi kayo welcome dito sa live ko. Kung kayo yung nagagalit dahil sinasabihan ko, ang titi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi na tumatayo. 70 plus na yan. Senior na yan. Maliban na lang kung gagamit pa yan ng yung pampatigas ng batuta. Rubas ba ang tawag doon? Doon naman siya, hindi ako gumagamit niyan. Ako talagang tinitigasan ako. Aktibo ako sa sex. Oo. Basta't may gwapo, ayan o, rubos. Ang sabi ni Tamang Tin Mag Music. Ako, bago to. Ngayon ko na ito nakita ang pangalan nito.
lover in 2022. Ngayon ko lang ito nakita. Shout out sa inyo ha. Yan. 500 nang nanonood sa ating YouTube live. Dito sa Facebook live, 212 ang nanonood. Okay. Kahapon, nagulat ako. I think nagulat din kayo kahapon. Na ito ay sigurado na ikinagulat din ng mga DDS vlogger daw. Oo. Na mga peking DDS vlogger. Ikinagulat din ito. Biglang kumambyo si dating Pangulong Duterte na siya ay sumusuporta sa Chacha o sa PIPI na yan ng pagbabago ng saligang batas. Doon ako nagulat yung binitawan niyang okay na, sumusuporta daw siya, basta't wag lang daw manatili yung mga ibang mga tao na mga ganito, ganyan mga pwesto. Pero nakakatawa dito, prayer rally, alam nyo guys kahapon, nakakapagduda yung activity nila kahapon. Yung ama na matanda na ulyanin na madaling nasulsulan, o may mga tumatawag na sa kanya, Mang Kanor daw, parang kumakabig. Samantalang yung anak niya, na mayor ng Davao, prayer rally ho yun puot at galit ang isinisigaw. Puot at galit ang ipinagkakalandakan doon. Paano natin masasabi po yan na isang prayer rally kung ang isinisigaw ng mga kasamahan mo, puot at galit? Yan ba ay pinakikinggan ng Diyos? Yan ba ay dinidinig ng Diyos? Ang dinidinig ng Diyos, yung mga taong nagdadasal na ang ipinagdadasal para sa kapayapaan, para sa pagmamahal sa ating kapwa. Yan ang pinakikinggan ng Diyos. Pero kung ang dasal mo doon, puot, galit, puro galit sa iyong puso, I think hindi pinakikinggan ng Diyos yan. Di ba? Hindi pinakikinggan po ng Diyos yan. Kasi ang Diyos ay pagmamahal ang gusto niya. Di ba? Dapat kung ako kay dating Pangulong Duterte, magpasalamat siya sa ganon edad niya at naging Pangulo siya ng bansang ito. Buhay pa siya sa mga sandaling ito. Yun ang dapat niyang ipagpasalamat sa prayer rally na ginagawa niya. Lagi natin tandaan, Pilipino tayo, nandito tayo sa bansang Pilipinas. Huwag tayong nagpapadala sa mga taong sinasabi nilang may malasakit sa bayan. Yung sinasabi nilang kamay na bakal. Nasubukan na natin yan Di ba? Nasubukan na natin. Pero tignan natin mga kaibigan. Si dating Pangulong Duterte, ang gusto na lang mangyari niyan, protektahan ng pamilya niya Diba? Kasi nakanti yung pamilya Dapat kasi doon sa kahapon, ang the best dapat kahapon dyan sa prayer rally tinasabi ninyo, ipaliwanag nyo. Alam nyo guys, kung ako sa mga tao na malalapit kay Pulong Duterte, i-explain mabuti ni Pulong Duterte saan napunta ang 51 billion na sinasabi ng Kongreso na nagkaroon siya ng budget na yon. Ipaliwanag niya ng mahinahon. Wikang Tagalog. Sa wikang Tagalog, wag yung Bisaya na putka, mga ganun-ganun karakter. Stop na yan. Kumita na yan Yung putang ina, ay nako po, kumita na yan nung panahon ng tatay mo. Noong 2015. Kumita na yan Nanalo nga si Pangulong Duterte. Di ba? Pwede naman pala na mangandidato ka na mapayapang sinasabi mo. Kita niyo si Pangulong Marcos, maraming atake sa kanya. Kabilang ako dyan sa umatake sa kanya nung election. Pero nanalo pa rin. Di ba? Hindi kailangan ng hindi yung kailangan ng pamura-mura Di ba? Kailangan natin makatotohanan na leader. Hindi man perpekto si Pangulong Marcos, si Bongbong.
pero unti-unti niyang inaayos ang kanyang pamamalakad. Unti-unti niyang pinagagalaw ang mga tao niya para tugunan ang pangangailangan ng bansa. Di ba? Yun ang nakikita ko kay Pangulong Marcos. Kasi kung tayo magpapadala sa mga udyok, sa mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte, wala tayong makikitang maganda. Puro galit, puot ang ginagawa ng matanda. Yan ang gustong mangyari ni dating Pangulong Duterte. Magalit tayo, magwatak-watak tayo, at hatiin tayo sa bansa. Yan ang gustong gawin ng matanda na ulyanin, na walang iba itong gagong putang inanto na si Rodrigo Roa Duterte. Yan ang gusto niya, mawasak ang bansa, mahati tayo. Para tayong mga Pilipino, mag-away-away. Yan ang gusto ng matanda. Tapos na po ang term mo, Mr. Former President Duterte. Bigyan mo ng pagkakataon ang nakaupong ito. At alam namin, 6 na taon lang yan. Di ba? 6 na taon lang yan. Napakabilis lang yan. Tapos na rin naman ang term mo, bigyan mo. Kung meron kang nakikitang maganda at meron kang maibabahagi kay Pangulong Marcos na ideya, ibahagi mo. Hindi yung puro ka paninira. Hindi ka yung puro ka kuda na wala ka naman ebidensya. Di ba? Tigilan. Ikaw mismo ang nagsabi, Ginoong Duterte, na putang ina ka. Ang sabi mo, tulungan nyo, suportahan ninyo para magtagumpay ang gobyernong ito. Yung sinabi mong niya, sinunod ko yan. Pero anong ginagawa mo? Hinahati mo. Di ba? Ginugulo mo. Di ba? Yan ba ang gusto mong mangyari? Magwatak-watak tayong mga Pilipino? Ito na lang yung gusto mong mangyaring gawin. 10 ng mga tanga mong supporter na ang Mindanao ay hiwalay. Hindi pwedeng ihiwalay ang Mindanao. Sa Luzon at Visaya, ang Mindanao ay part ng Pilipinas. I-explain nyo na muna yung sinasabing 51 billion. At yan ay nangyari sa panahon mo, Ginoong Rodrigo Duterte. Yung nailabas ang pundong yan. Yan ang ipaliwanag ninyo. Yan ang i-explain nyo one by one. Bakit anong meron ang Davao? Bakit yan ang ibinigay ninyo sa anak mo? Yan ang i-explain nyo. At yung sinasabi nyong tambaluslos na si Speaker Romualdez, alam nyo, nagtatrabaho yung mama sa Kongreso. Hindi nga lang kayo pinapatulan eh. Tahimik nga lang si Speaker Romualdez. Hindi kayo pinapatulan. At itong mga tanga naman na ito ng mga vlogger na nagdidepensa, sumusuporta kay Speaker, na sinasabi ng mga tangang vlogger, bayaran ni Speaker Romualdez yan. Mga tuta ni Romualdez yan, putang inang yan. Di ba? Yan ang sinasabi nyo sa amin. Porque kami sumusuporta kay Speaker Romualdez, aakasahan ninyo na bayaran kami. Di ba? Ay bayaran din naman kayo ni Digong eh. Di ba? Kung magparatangan lahat tayo, bayad lahat kayo ni Digong. Di ba? Magtigil tayo. Huwag tayong maganuhan. Kung talagang ayaw nyo kay Pangulong Marcos, hantayin ninyo ang 6 na taon matapos ang term niya. Ngayon, pagdating ng eleksyon ng presidential, ipakita ninyo kung sino ang gusto nyong kandidato. Doon, ilabas nyo. Di ba? Pero ngayon, na nakaupo na yung mama, tulungan natin. Di ba? Tulungan natin. Tandaan po natin mga kaibigan, yung mga dilawan, hindi magiging anti-Marcos ang mga yan. Mas nanaisin ng mga dilawan na Marcos pa ang nasa pwesto kasi ang mga Duterte or si Sara ang maiupo. Kita nyo na lang si Sara. Di ba? Yung issue sa DepEd, hindi niya maayos-ayos. Yung mga official niya rin nasangkot sa katiwalaan, hindi niya mapayari. Na-promote pa. Kaya pan-local lang talaga. Local lang talaga dapat si Sara.
Hindi siya bagay sa national. Ha? Doon sa mga sip-sip sa kanya, mga sip-sip kay Digong, magsipsipan na lang kayo mga putang ina ninyo.